Ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang pangalan ng ilang senador na umunoy sangkot sa palpak na flood control projects. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Kamara, sinabi ni Hernandez na nakatanggap umano ang mga ito ng 30% na SOP. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live! Naomi, maaga pa lang kanina ay maaksyon na nga ang pagdinig ng House Infracom dito nga sa Kamara at bukod nga dyan sa mga ilang senador na pinangalanan ay mainit din yung nagtalakayan hinggil sa iba pang issue. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Infrastructure Committee, tuwirang itinuro ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Galing sa Senado si Hernandez kung saan siya nakapiit matapos makontempt at ngayon dito naman siya humarap sa Kamara. Sabi ni Hernandez na pag-isipan niyang ibunyag ang kanyang nalalaman habang nakadetain. Sa kanyang pahayag, inilatag ni Hernandez ang mga proyekto at halagang ibinagsak ni Estrada at Villanueva sa Bulacan. Tig 30% umano ang SOP ng dalawang senador sa mga proyektong ito. Gate ni Hernandez sa dati niyang boss na si dating Bulacan, 1st District Engineer Henry Alcantara dumadaan ang mga politiko. Nasa pagdinig din si Alcantara at mariin naman niya itong itinanggi. Sa isang pahayag, mariin na rin pinasunungalingan ni Senador Estrada ang nasabing akusasyon. Humarap din sa pagdinig si Pasig City Mayor Vico Soto at nawagan sa lahat na maging mapanuri sa mga naririnig na panig ukol sa isyong ito. Huli man kanina, humabol din sa pagdinig ang may-ari ng St. Gerard Construction na si Pacifico Discaya na may paglilinaw rin ukol sa naging testimonya niya sa Senado. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng ilang personalidad kanina. Unang pong linawin, base po doon sa sworn statement ko po sa Senate po, kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker, gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction, hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement, ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kaming alam dyan. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi nila alam yan. Paano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. Naomi, sa ngayon nga ay nagpapatuloy itong pagdinig ng House Infrastructure Committee at kani-kanina lamang ay nagpresenta din si Engineer Bryce Hernandez ng mga larawan ng kanyang dating boss na si Engineer Henry Alcantara kasama si Senador Jinggoy Estrada. Pero Naomi, no, ang sinasabi nga ni Senador Estrada, siya walang kinalaman sa korupsyon at sabi nga niya kahit humarap pa sa lie detector test ay handa siya bilang pagkontra nga sa mga naging pahayag ni Engineer Bryce Hernandez kanina rito sa pagdinig ng Infracom. Naomi? Bella, may na-cite in contempt na rin ba dyan sa pagdinig ngayon? Naomi, mabuti na lamang din at naitanong mo kasi ngayon nga nagpapatuloy itong ang pagdinig. May 2 beses na muntik na ma-cite in contempt na personal dito sa pagdinig. Yan ay sina Pacifico Discaya kanina dahil nga pinupunan ng mga kongresista yung kanyang pabago-bago umano o atras-abante umano nga
pahayag at gayon din si Engineer Henry Alcantara kanina lamang yan. Pero Naomi, yan ay hindi natuloy yung pag-cite in contempt sa kanila at tuloy-tuloy pa rin yung pagtatanong interpelasyon ng mga mambabata sa kanilang. Mamaya Naomi, abangan natin kung tuluyang may mako-contempt dito sa pagdinig ng Infracom kasi inaasahan ng mga kongresista na magpapatuloy yan hanggang mamayang hapon o gabi. Naomi? Maraming salamat, Bella Les Muras.